So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan ang pag-amin at pag-abante ulit ni Awit tungkol sa kanyang pagiging mahirap na daw, no? Huwag na natin tulagyan ng the biggest because this is something serious, mga kahombre ko. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong 3 content videos ukol kay Awit Gamer. At ito na po ang ika-4 na content natin. Sa last video ay tinalakay natin ang mga naging kaganapan sa buhay nito. Kung paano ito nagsimula, yumaman at naghirap muli dahil sa mga naging choices ito sa life. Ang dami pong lessons na ating napulot at mapupulot pa hopefully today. I suggest na panoorin nyo muna itong 3 ito bago kayo manood ngayon. Ano ba ang mga comments nung last video? Yan ang problema. Pag nasanay na sa mataas na cost of living or luho, pipilitin na lang na pekein ang sarili or mag-flex sa SOCMED kahit in reality, wala naman talagang i-flex. Nakakaawa sa kabilang banda kung totoo man, but lesson learned para sa lahat na be humble all the time. Be thankful sa blessing at magpakatotoo sa sarili. Awit sa'yo, awit. Magpakatotoo sa sarili. That's the key para sa prominent na repentance. Magre-repent nga ba si Awit sa kanyang pag-amin na video o mukhang tagilid? Kapag kasi ang tao, mga kahombre ko, totoong nagre-repent, ibig sabihin, that's the last resort for you. Ibig sabihin nun, sobra ka ng mali. Repentance is the last thing na pwede mo magawa para sa iyong pagbabago. Repent! Ayun nga lang. Hindi naman porke sinabi mong repent, yun na yun. Fuck! Kailangan mo yang gawin. And yung pinakauna sa lahat, syempre aaminin mo lahat ng mali mo. Kaso dapat aaminin mo lahat ng kasinungalingan mo, totally lahat, to wash all your sin. Kaso, lahat ba ng kasinungalingan at kamalian ni Awit ay inamin niya? Tunghayan natin. O, bagong buhay na. Dito na lang tayo sa trading. Tayo ay mag-trade. At para sa mga may knowledge sa trade, alam nyo na ang legitimate. Pero para sa mga bagito dyan na magsusubok mag-trade, kung ako sa inyo mga kahombre ko, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukin ang mundong ito. Ang mundong ito ay masaya, pero syempre, kailangan matindi muna ang knowledge mo about trading. Ang gagawin nyo lang ay mag-scroll down kayo at i-click nyo ang link sa pinned comment. Then mag-register kayo, email, password at sa promo code which is ang ilalagay nyo, 100 MWM. Para naman may extra ang unang pinang-deposit mo. Ngayon, after nyong makapag-register, mag-top up na kayo sa inyong balance, then pwede ka na magsimulang mag-trade. Which is napakadali lang since ang pipiliin nyo ay either buy or sell. So in this case, maglalagay ako ng 1,500 pesos and at this rate ay magsesell ako. Wait lang nating matapos ito at bang! Profit tayo! Ngayon, sa nakikita mo ay sobrang hirap nito dahil first time mo lang. Huwag kang mag-alala dahil pwede mo naman itong pagpraktisan. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa trading option, then click Quick Trading Demo Account. Sa demo account na to, mga kahombre ko, ay pwede kayong mag-practice with over 130 plus assets offered by Pocket Broker. Plus, hindi nyo pa ginagastos ang inyong sariling pera para masubukan nyo. If kumita ka na at gusto mo itong makuha, pwede mo na din itong i-withdraw. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta naman kayo dito sa finance option, then click withdrawal. Ayan, pwede nyo nang i-withdraw agad-agad mga kahombre ko through bank transfers, e-wallet o cryptocurrencies with 0% commission. Ready ka na bang pumera? Magsimula ka na by clicking the link and pin comment at ilagay nyo ang promo code ko 100 MWM para may bonus ang inyong first deposit. I won't lie, I used to be a complete hater of Awit Gamer.
I didn't like his attitude, the way he acted, everything. But seeing his downfall now, it honestly made me feel bad. No one's perfect and maybe I was too quick to judge. I genuinely hope this becomes a turning point for him. Everyone deserves a chance to grow and be better. Anyway, mga kahombre ko, isa pa to. Para sa'yo, kahombre, yes, everybody deserves a second chance. Pero marami-raming chances na to sa life ni Awit. Hindi to first. Tandaan mo yan, ha? Napaka-bias mo sa akin. Totoo pala talaga. Kasi yung nasakyan ko na grab car, kasakay lang sila Awit Gamer doon. Kasi finlex sa akin ng grab driver. Means wala na din siyang kotse. Nakakalungkot naman. Pero dapat maging lesson learned ito sa lahat. Hindi lang sa influencers. Yan yon mga kahombre ko. Wala naman akong magagarang sasakyan. Uulitin ko sa inyo. Ito mga kahombre ko, lagi itong sinasabi sa akin ng tatay ko. Huwag kang magyabang. Alam mo kung bakit? Kasi ngayong araw na to, naka-pick up ka na kotse. Siyempre, yun na yung tingin ng tao sa'yo. Wow, naka-pick up. Laki ng kotse. Solid, man. And then, all of a sudden, next year, lakad ka na lang. People will start asking, Uy, naka-pick up to last year ba't lakad ka na lang? kaya laging fit on the ground. Ibig sabihin nun, hindi porke meron ka na, obligatory ka na ipakita yon sa lahat. Ipagduldulan sa lahat, ipamuka sa lahat na meron ka at mas ka sa kanila. Be humble. Isa po yan mga kahombre ko sa mga pinanghahawakan ng mga legitimate na mayayaman, ang pagiging humble. Usually, ang tunay na mayayaman, bumibili pa yan ng bahay sa sobrang kabukiran, bukid, para ma-feel nila na paminsan-minsan, mga kahombre ko, kailangan nating makibagay. Ganyan po ang totoong mayayaman. Hindi na kailangan na kung ano-anong pakitang magarang kotse, madaming ginto, no need, man. The presence itself tells you everything. Real talk yan. Real talk talaga yan, mga kahombre ko. Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Kaso wala. In this case, hindi po nangyari to sa ating kaibigan na si Awit. Sa nagawang video ni MG, halata naman na tinamaan talaga si Awit Gamer. Ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga kahombre ko, kasi hindi lang si Awit Gamer ang nakakapanood, no, ng mga videos na ginagawa ko, mga reaction videos, mga pangkikritik natin, no. Halos lahat, mga kahombre ko, ng kinikritik natin, yung mga influencers na sinasuggesta natin na kailangan nilang mag-sorry kahit big pa yan, napapag-sorry natin, lalo na't mali. Mga influencers na hindi mga mabababa ang ihi, matataas ang ihi. Pagka-video ko, the next day, gagawa na sila ng isang video na nagpapakumbaba. Patawarin mo na ako! Ako na yung magsasorry sa'yo! I'm very happy. Ibig sabihin, mga kahombre ko, yung ating samahan, kahombre at MG, works. Kasi mga kahombre ko, yung mga video po natin ay for complete awareness na lang. Hindi ito paninira. This video o yung mga video na ginagawa ko ay ginawa namin ng aking editor para mapareflect kayo. Totoo naman yun. For you guys to reflect sa ginawa nyong kamalian. For you guys to don't repeat it ever again. Hindi to paninira. You need to understand kung saan patungo ang context na to. Yeah. Napanood ko yung video ni mga gago, naghihirap ko na daw. Ano? Naghihirap ko na daw. Ako? Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo Ikukwento ko na sa mga viewers ko, sa mga followers ko. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost na ako Ha? Tingnan na ako, nireact na ni mga gago di ba? Okay, papaliwanag sa inyo. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yun. Hindi dahil nawala ang sugal, kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit? Almost 2 months, 3 months, hindi ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko. Ano to? May nakalimutan kang burahin, kaibigang Awit. July 1, bang! Akala ko ba 2 to 3 months ka nang hindi nagpo-promote ng sugal? Kesyo, alam mo na yung feeling ng mawalan dahil sa sugal.
Wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? Nararamdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Repentance closed. Kasi nagsisinungaling, mga kahombre ko. It's over. Wala na pong repentance. And I'm mad now. And very disappointed. Kasi akala ko okay. Akala mukhang okay yung video, mga kahombre ko, kasi nakakaawa. And then nagsinungaling. So, sinungaling ka? So, repentance over. Walang repentance na nangyari. Umpisa pa lang, sinungaling agad. At least umamin ka na nagsinungaling ka sa akin, di ba? Nice. Thank you. Matagal na po akong tumigil, halos 3 months, 2 months ata, or 4 months something na po ako. Kahit i-check nyo po yung page ko, kung 4 months something di na po ako nagpo-promote ng sugal. Bakit? Kasi nalulong din po ako sa sugal. Putang ina mo! Usually, yung mga taong nagsisisi, wala na yon, mga kahombre ko. Lahat na talaga ng totoo ilalatag mo. Siyempre, yun na yun eh. Nakatodo ka na eh. Ba't ganon? Parang nasa evolution ka na para sa perfect form and then bang, tumigil ka sa gitna. Wala na. What the hell, man? Ano ba naman to? May mga naging live din si Awit noon sa mga panahon na yan. Pero dinilit niya na ngayon. Dahil nga sa nangyari, alam nyo na yon. Nasa repentance story ka na ng buhay mo. Kasi umamin ka na. Na-expose ka na eh. So umamin ka na, wala ka ng choice. And that's good. That's repentance. Tama? Nagsisisi ka sa mga pinaggagawa mo. Tama? Ayan ang madalas mong sinasabi. Pero sa bawat influencer na kaibigan mo kuno, no? Na pinupuntahan ka ngayon, iba-iba ang mga nagiging statement mo. Uulitin ko, mga kahombre ko, kapag ikaw ay nagrepent, dapat di ka magsisinungaling o nagsisinungaling. Yan yung mga pangunahing mithiin, no? Para maabot mo yung salitang repentance and maging successful ka in life. Makabalik ka sa kinang mo. Tama? Ganun naman yon, mga kahombre ko, di ba? Kaso lang, Awit, dito sa interview mo dito, ang sabi mo, Wala, zero balance ako. Kung makikita nyo yung bangko ko, wala po talagang laman. Zero balance po. Ang laman lang po is 97 pesos. Yan po yan, totoo. pero sinabi mo din before, Nakakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakakain kami sa ilang beses sa isang araw. nakakakain ka kahit ilang beses isang araw, tapos dito sabi mo 97 pesos na lang pera mo? It doesn't turn right, man. Ano ba ang totoo sa hindi sa pagkakataon na ito, Awit? Kasi kahit yung mga tao sana, o yung mga fans mo, na gusto ka sanang tulungan, ewan, nahihirapan din up till now. Hindi nila alam ano ba. Totoo na ba talaga to sinasabi ni Awit? O kabalbalan na naman? Parang noon lang, yung sa Coke. Sabi mo, Siyempre, dahil hindi tayo umiinom ng tubig, Coke. Yan. Hindi kasi ako nainom ng tubig. 2013 pa, hindi na ako nainom ng tubig. soft drinks lang ang iniinom mo. Bakit ganon? Ano ba talagang totoo sa hindi, Awit? Mga kahombre ko, ganito kasi yan, ha? Para sa mga taong makasalanan tulad ko, at syempre tulad ni Awit, repentance is actually the only key. At pag hindi mo ginawa yan, walang mangyayari sa buhay mo if you believe in God. Walang mangyayari sa buhay mo, wala. So, hindi mo rin siya pwedeng lockdown. Kasi pag nilockdown mo yan, you'll be the same person, paangat o pabagsak mo. So, it's not gonna work. Kasi yun pa rin ang iyong utak. I-surrender mo ang iyong buhay sa Lord. Ayan dapat talagang ginagawa mo ngayon. Kaso, para ikaw ay tanggapin ng may kapal at para naman buong-buo kang tanggapin, minimum, magsabi ka naman ng totoo. Totoo, ha? Hindi yung minsan oo, minsan hindi pwedeng ganon. Totoo lang. Sa ganitong chance, sa ganitong ginagawa mo, it's not gonna work. Marahil pwede kang magpaawa. But people will continue on asking, ano ba ang totoo talaga, Awit, sa hindi? Pera, sasakyan. Eto yung bahay ko sa Kainta, sa Ageda. Eto totoo nun. Isasalambulat ko na. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan pinuntahan ko. Kahit pumunta kayo ng sugalan, alam nila kung paano ako tumaya, alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon, nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako.
Diba? Nalulungaw ako sa sugal, pre. Imagine ninyo mga kahombre ko, this is very very sad. Nawalan si Awit ng 69 million pesos mga kahombre ko. And see, lahat ng sources ni Makagago What's Up Man galing sa mga kahombre niya, lahat legit. Saan mo nakuha yung information na yan? Sa huli, hindi na siya makapagtiis. Sinabi niya na lang mag-isa at kusa. Totoo lahat yung mga bulong-bulong ng mga kahombre ko sa akin. And it's very sad. Lumabas na po lahat. 69 million pesos mga kahombre. Sinayang ng tao na ito dahil sa sugal. Why me? This is crazy. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun, may utang ako. May nag-comment doon, 10K na lang balance mo, ang hirap mo pa singilin. Totoo yun, bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo, hindi para magpakatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapos ako talaga ako ngayon, kapos na kapos ako. 50 mil ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40, una 20. Sumunod 10. Sumunod 10 hanggang sa naka-40 ako. 10,000 na lang ang utang ko. Balance ko, hindi ko mabayaran ngayon. Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako, pre. Marami akong utang. Kay Foreign Germs. May utang ako kay Foreign Germs. Totoo. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Kay, eto para alam nyo ayan, ilabas nyo na lahat. Oh. Kay Jonah Renz. Umutang ako dyan, pre. Yun yung mga nagpautang sa akin. Yan. Sa sapatos, pre, ito kwento dyan. Meron kasing tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos nautangan ko pa. Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kay may utang ako. Amy Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kay din, isa pang vlogger, kay Erwin. May utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan. Hanggang kay Ron Susan, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. 'Di ba? Pati yung isa, sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako, puntahan nyo ako dito. Sa Kainta, andito lang ako. Hindi excuse to, Awit for your information. Nung pinautang ka ng mga tao na to, immediate yon na pagpapautang sa'yo, mabilis. So, hindi siya okay na parang pinapalabas mo sa video na okay lang, basta hindi naman ako tatakas. Nandito lang ako. What if yung mga inutangan mo legitimate na nangangailangan din exactly like you? Paano na yon? So, hindi siya totally excuse, Awit. Parang ang ginawa mo kasi, nag-file ka ng bankruptcy, pero binabawi mo at hindi totoo. You will be accountable for that. Because unang statement mo pa lang, kasinungalingan na agad. Ayan yung nakakalungkot na part, Awit. Nasa maayos ka na posisyon eh. Ayan na nagsasabi ka na kuno ng totoo. Sinabi mo na, inamin mo na, dami mong utang, bumabagsak ka, and then yet nagsinungaling ka pa rin. Lutang na lutang, pukin ng ina. Bakit, man? Okay na sana. Alam mo yon? Okay na sana. Imagine niyo mga kahombre ko, merong mga influencers ang nagpautang kay Awit tulad ni Foreign Germs, Jonah at kung sino-sino pa. Because these people are good. Kasi mga kahombre ko, eto bali-balita lang between us influencers. Kung kani-kanino daw po nagme-message si Awit na mga influencers para manghiram. Pero hindi nila pinahiram because they know na may pinaglululungan itong tao na ito. Most probably itong Foreign Germs at Jonah Renz, they are just too good. Hindi nila matitiis o natiis ang tao na ito, pinahiram nila. Pero hindi lahat ng mga influencers ay pinahiram si Awit. Pero marami na siyang nilakaran. Nakarating po sa akin lahat yan. And sa mga pangalan na talagang mga sikat din. It's very sad though. It's very sad. Pero uulitin ko, inamin naman niya, nagkamali siya ng pag-manage sa kanyang pera. Diba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million ubos. Pati mga sasakyan ko, ubos. Diba? Pero ang pagkakamali, ang tao pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon natuto ako.
Tama naman mga kahombre ko na matututo pa siya at marami pang oras dahil ang bata niya pa. Everything has time. Pero mga kahombre ko, hindi to understandable masyado kasi paano nangyari na na-mismanage mo, meron kang ama't ina na nandyan sa tabi mo, meron ka pang kuya. Paano nangyari na hindi ka nila natulungan, no, sa oras na yon mismo na winawasak at sinisira mo ang buhay mo? Pare, no, awit. Putang ina mo! Maling-mali ang iyong ginawa. Isang pagpapakita na napakahina mong klase ng tao. Ayan para sa akin. Alam mo kung bakit, awit? I am here. Nakaka-message mo ako, di ba? Tinatawagan mo pa nga ako bigla eh. Minsan hindi ako makasagot kasi ang stupido ng mga oras ng tawag mo. Pero pag nag-message ka, nasagot ako sa'yo. And dumating din sa point na pinagsabihan din kita. Pinagsasabihan kita, awit. How many times? Tama hindi? Personally. Sa phone call. Hello? But you never listen. You never listen. And yan yung nangyari sa'yo. I knew it! Kasi you were very young nung napakarami mong pera. At tinulungan mo ko. At tinulungan ako ni Awit, mga kahombre ko, sa maraming bagay. Pero yung isang bagay, hindi ko makakalimutan na tulong niya sa akin. Alam mo na yon, Awit. And napakalaki ng pera na naipasok ko sa buhay ko dahil doon. Dahil sa tao na yan, dahil kay Awit. Gusto ko yun ibalik sa'yo, Awit, noong mga panahon na yon, na kumikita ka kaya kita kinakausap. Pero wala eh. Napansin ko na overwhelmed yung utak mo sa pera. No? That's science, bitch! But I was here, man. I am here. Alam mo yun, nandito ako para isang message mo, tatawagan naman kita kung may problema ka sa pera. I-explain ko sa'yo yung tama at hindi. Ang dami ko nang natulungan ng mga influencers na ganyan, Awit. Ewan ko ba, para akong priest. Pagdating sa pera. Kasi magaling akong humawak ng pera, mga kahombre ko. Very good. Marami akong naibabato sa mga kapwa influencers ko behind the scenes. Ganto, ganyan, ganto, ganyan. Sa awa ng Diyos, it's very effective. Kasi yung mga tao na malapit sa akin, kahit pa paano nasalba ang buhay nila. Sayang, Awit, man. Sayang. Totoo yung sinabi ni mga gago, halos pantay lang kami dati niyan. Mga gago, kahit panoorin nyo, reviewin nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre. Kahit kay Merck, di kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit? Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila. Dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nagbisyo ng kung ano-ano yung makakabawal na gamot. Hindi. Totoo yun, mga kahombre ko. At some certain point, mas mataas pa si Awit sa akin. Real talk, kasi siya lang naman tumulong sa akin din eh. Sa second part ng aking career na pag-angat sa pera, si Awit yung nakatulong sa akin, mga kahombre ko. Real talk, man. Awit helped me. Pero sa diferensya niya, hindi ko sinayang ang pera. Hanggang sa ultimong sentimo, nandito, nasa garden ko, mga kahombre ko. Ang ibinili ko isang bulaklak, nasa garden ko. Wala akong tinapon kahit piso. Look at me, man. Paulit-ulit lang t-shirt suot ko, puro white. Hindi ko kinailangan magyabang-yabang, man. No need. And yet, till now, nandito pa rin ako kung nasaan yung position ko noon, nung panahon na magkasabayan tayo. Grabe yung ginawa mo na to. Nakakalungkot, man. Sunod yun, pre. Alas 5 months ako nagsusugal, tuloy-tuloy. Walang palya. Yung 69 million na yun, pre. Ang ano ko nun is 100 million lang, pre. Enough na ako. Enough na talaga ako. Business na sana ako. Wala. Hindi rin totoo yan, mga kahombre ko. Because if Awit won 100 million pesos, matatalo niya rin yan sa ganung mentalidad. Hindi siya mag-work. Ganyan po ang working ng sugal sa buhay ng tao. Totoo naman yan eh. Totoo naman yun. Ako naman, wala akong ganyang experience. Hindi ako nagsusugal. Sino bang linoko mo dyan, MG? No, never. Bagong taon, bagong buhay. Pero yung ganyan, kahit hindi totoo yan sinabi mo, Awit. Pag naka 100 milyon, alis ka na, not true. Hindi totoo. Pag naka 100 milyon ka, matatalo mo pa rin lahat yon. Kasi nga, walang nagtuturo sa'yo eh. Hindi ka pa magpa-advise. Kumbaga, wala man lang isang taong nakakatanda ang nagsasalita sa'yo. Pero may kapatid ka. Nandyan ang iyong kuya. Nandyan ang iyong ama. How come hindi ka nila tinulungan? Ayan, dapat question mo yan sa sarili mo, Awit. Question mo dapat yan sa sarili mo, bakit hindi ako natulungan ng aking pamilya? Pero ang tanong, nagsabi ka ba sa iyong pamilya? Sa tingin ko, yes. Madalas kayong magkakasama eh. Madami nyo nga content together. Then bakit hindi mo yan ginawa? Kaso lang, adult ka na. Pag di ka lumapit, hindi ka tutulungan. Ganun lang naman yun eh. Normal lang yun, Awit. Kaya yung mga ganyang bagay, dapat hindi mo kinahihiya yan. Tama yan!
Pero imaginein mo, kung hindi ko pa yan sinabi, hindi mo aaminin eh. Eh di sana nabaon ka sa nakaraan mo, parati mo pa ring lolokohin ang iyong mga viewers. Yan lang ang habol ko sa'yo, Awit. Gusto ko magsabi ka ng totoo para makamove on ka na sa life mo. Hindi yung mabaon ka sa nakaraan mo. Yan lang. I'm very happy na inilabas mo na. Finally, wala nang kulang sa buhay mo. Tapos na. Now you can move on. Pero meron pa rin kasinungalingan and that saddens me. Sayang pero it's okay. Tanggalin na natin yung kasinungalingan, at least umamin ka, man. This is partially good for you, man. Bilang tao ka and sa soul mo. Now, pagtapos ng video mo, for sure, you felt, finally, yung bigat sa balikat ko nawala na. totoo yan. Kasi nagsabi ka na ng totoo, hindi mo na kailangan maglagay ng maskara sa social media. Because okay ka na. Ganun lang naman yun, mga kahombre ko. Hindi mahirap maging totoo. Ewan ko ba sa mga lintik na ito, bakit hirap kayong magpakatotoo? Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? What the hell, man? Nagmumukha akong matalino pero hindi ako matalino. Magpatingin ka. May something ka sa utak mo. I'm just being real. Yun lang yun. Wala nang iba kasi sa panahon ngayon, puro fake, puro pagpapakita ng kung ano-ano mga bagay na hindi naman sa kanya. Puro ganun eh, puro fake news. AI, hindi mo na alam anong totoo. I'm just being me. I'm just being real. Kaya kayo lahat tinatamaan. Akala nyo ang talino ko is not true. Mga bobo! Hindi ako matalino. Totoo lang talaga ako. Yun lang ang diferensya ko sa inyo. Bobo! Abo mo, pare! Mga kahombre ko o sa mga influencers na nanonood dito. Be real! Try nyo! No way. I don't want to do that. Ang ganda ng buhay, guys. Hindi mo naman kailangan mag-flex na meron kang 1 milyon, 2 milyon. No need, man. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. Kung hindi mo talaga kaya yon, no need na mag-flex ka ng ganon. Normal lang, stay who you are, and believe me, man, aangat at aangat ang viewers mo bilang ikaw influencer. Totoo yan, even in life. Kung hindi ka man influencer, yan talaga mangyayari sa'yo. Totoo yan. It's very real. Sa akin, nakakalungkot na nalaman, nakakalungkot yung sitwasyon ngayon ni Balawit. Pero alam ko na merong plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Ako nga binigyan ng pagkakataon ni Lord na mabago, lumapit sa kanya. Ito pa kayang si Balawit, 'di ba? Lahat tayo binibigyan ng chance ng Panginoon na lumapit sa kanya hangga't tayo ay nabubuhay pa, hangga't hindi niya pa tayo kinukuha. May pagkakataon tayong sumuko at isuko at magpabago sa Panginoon. Ano man yung mga sitwasyon ngayon ng aking kambal na si Balawit, alam ko yan ay pagsubok lamang sa kanya at dasal ko na makabounce back siya at dasal ko na maibalik yung sigla niya sa kanyang trabaho. Bilang isang influencer o bilang isang vlogger, content creator, ayun, sipag lang ulit Bal. Alam ko naman na matatag tong taong to at alam ko malalampasan niya yan. Siyempre lalo't may anak siya, may pamilya na siyang binuo. Lahat tayo dumadanas sa ganyang sitwasyon. Iba't iba lang yung senaryo. Lahat tayo dumadanas ng problema sa buhay. Ikaw na nanonood ngayon, kung ano man ang problema mo, lagi mong tandaan na hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. Lahat tayo ay sinusubok ni Lord para mas tumatag. At syempre, para mas lumapit sa Kanya. God bless Balawit and God bless sa inyo lahat. Yun, kaya kung mapapansin nyo, nagbebenta ako ng mga pre-love na mga hindi ko na ginagamit. Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun, pre. Pagkakamali ko to Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulung ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga may edad na nalulung sa sugal, dumaon. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa ganitong buhay. Bakit? Kasi galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Totoo din yan. Kasi mga kahombre ko, may boost na siya. He is Awit Gamer. Kahit anong gawin natin, he is Awit Gamer. Na-build na niya yung pangalan niya. Dati nga, nahirapan siya. Dati talaga mahirap kasi from the scratch, zero. Sino ba si Awit Gamer? Ngayon, ang dami nang nakakakilala kay Awit. It will be easier, but tough.
Kailangan mong maging consistent at kailangan mong maging totoo. Otherwise, wala kang credibility sa mga tao mo. Yun talaga legit. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. You need to be real, Awit, from now on. Alam mo yon? Kasinungalingan, kalimutan mo yan, man. Kalimutan mo yan. Kung totoong magre-repent ka para sa pagbabago ng karakter mo sa social media, sabi mo lahat ng totoo, Awit. Yun lang yon, man. Do not lie. Ayun yung gusto nyo malaman, naghihirap ako. Yung totally daw, naghihirap kasi may bahay pa ako eh. O yung bahay ko, sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Yung bahay ko doon, na Awit Mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Asan yung pera na pagbentahan? Talo po sa sugal. Mga bahay niya, binenta niya daw lahat. Binenta lahat ni Awit ang kanyang bahay, tapos pinangsugal. Kaya tagal ko hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala Hindi dahil nawala ang sugal. Saka ako naghirap. Naghirap ako kasi nalulung ako sa sugal. So in short, sinasabi niya dito na hindi dahil sa online gambling kaya siya humirap, kundi dahil sa mga choices in life niya. Sa akin, mga kahombre ko, alam niyo yun, totoo naman yun eh. Choices in life ni Awit kaya siya bumagsak, lumagapak ngayon. Sayang, he could have done better. You just needed a mentor. I was here all the time, man. All the time na kailangan mo sana, I was just here. One call away. Isipin mo yon, man. May contact ka sa akin. What the hell? Kailan, tol? Mga tao, ibang tao nakokontak mo. Bakit di mo ako makontak? Tinatawagan mo rin ako dati. Diyos mio naman. Dating-dati lagi mo akong tinatawagan at kinakausap. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan, mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hihingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ranas ko yan ngayon. Yung mga taong kaibigan, mga nakakasama ko sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, asan sila? Lahat sila, kwento na lang. Binila mo ng motor, binila mo ng cellphone, pinatira mo dito sa bahay. Wala na sila, pare. Wala sila natulong sa akin. Na 5 butas. Sila pa ang may napala sa akin. At ngayon, sinasabi po ni Awit na wala na siyang kaibigan. Ayan yung pinaka-normal dito sa mundong to, Awit. Kapag wala nang mapapala sa'yo, wala ka na, basura ka na, Awit. Basurang-basura ka na, Awit. Ikaw, pukin ng ina, mukhang tanga ka, nakakainis ka. Normal yun, huwag ka nang magtaka. Isa na lang ang dapat mong gawin sa buhay mo. Tuwid, magpakatotoo, huwag magsinungaling at lalong-lalo na mahalin mo ang pamilya mo. I refuse. Ang tunay na strength mo ay nasa asawa at mga anak mo. Kalimutan mo na lahat ng mga tolongges na dumimonyo sa utak mo. And there, you can rebuild yourself. Trust the process, man. Legit yan. Yung mga fans mo, akuin mo ulit. Salikupin mo lahat ng mga nagmamahal na fans mo sa'yo, naniniwala sa'yo. Show them na karapat dapat kang panuurin. Alam mo kung bakit, Awit? It is a privilege na pakinggan ka ng mga tao. Putang ina nyo. Wala namang pakialam ang mga tao kasi what we're doing is for free. Wala namang bayad to pagka-click. Nakadepende sa kanila yan kung papanurin at pakikinggan kanila. Kaya, you should always rely on this thing. Pag pinakinggan ka ng mga tao, ibig sabihin, isa na yung napakalaking pribilehiyo. Kasi, you are wasting their time. You are wasting some of the space there is sa kanilang mga utak. So, imaginein mo yon, Awit. Sa time pa lang, Awit, talon-talo na sila sa atin. Kaya, it's a privilege na tumitigil yung mundo nila at pinapanood nila at pinapakinggan kanila. Ang minimum na pwede mong ibigay sa kanila ay lesson at pagiging totoo mo sa kanila. Yung tipong may matututunan naman sila dahil sa'yo. Or else, meron kang mapapakita na wow, okay, inspirasyon para sa kanila. Hindi yung puro kabulastugan ang gagawin. Tulad noon, Awit, puro flexing kahit hindi sa'yo. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. This video was made for entertainment purposes only and it's not to be taken seriously.